Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay JR Habinales. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na interesado si Aaron. Bigla siyang tumawa at itinuro ang kristal na bahay sa likod niya. Kuya, nakikita mo ba ang duyan sa gitna ng bahay? Tumango si Aaron. Proud na proud ang middle-aged na lalaki. Tumingin siya sa plaka at nagpatuloy, ito ang pugot na pavilion. Kuya, kakaiba ka talaga. Bakit mo ito tinawag? Sa oras na ito, sinabi ng lalaking nakablak na may malamig na ngiti, ang pagpuputol ng People's Pavilion ay hindi nangangahulugan ng pagpuputol ng ulo ng mga tao. Ang tsaa ay hindi tsaa na inumin, ngunit, pagkatapos, itinoon ng lalaking nakaitim ang kanyang mga mata sa binata, kababaihan sa kulungan. Naunawaan kaagad ni Aaron ang ibig nilang sabihin. Sinadya naming gawing transparent ang kwarto, para ma-enjoy namin ang tsaa at gawin itong exciting. Nakangiti ring sabi ng lalaking nakaputi. Sinumpa ni Aaron sa kanyang puso na siya ay isang pervert. Sa hindi inaasahan, ang silid na ito ay isang kasuklam-suklam na alternatibong lugar para sa kanila. Nakaramdam pa ng pagkasuklam si Aaron nang nanatili siya sa lugar na ito ng 1 segundo, magiging masyadong malupit bang gawin ito? Mukhang napakabata nila. Anong psikolohikal na anino ang kailangan nating ibigay sa kanila? Panipi, hoy, kapatid, hindi ba? Yun ang pinaka nakakaantig na sandali para sa isang babae. Tama, dapat masaya ang tinatawag na masayang buhay, hindi sapat, gaano kasaya. Nakangiting sabi ng lalaking nakablak. Dito, pwede kang uminom ng tsaa hanggat gusto mo. Maaari mong inumin ito hanggat gusto mo. Mabigat ang mukha ni Aaron. Ang mga taong ito ay napakasama, ngunit wala silang kahihiyan. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki nila ito at nais na bigyan sila ng kutsilyo. Sa oras na ito, ang ngiting mukha na demonyo ay tumawa, hindi nakakagulat na ang kapatid na ito ay napakabata at napakataas sa paglilinang. Hindi nakakagulat na nakapatay siya ng 100 tao ngayong gabi. Aaron sapilitang out ng isang ngiti, sinabi, na maglakas loob na hindi, kung ako kat kaya magkano, paano mo gagawin? Ang nakangiting mukha ng demonyo ay halatang hindi nakilala ang mga salita ni Aaron. Prangkahan niyang sabi, huwag kang mag-alala, kuya. Gabi-gabi ay mahigit 400 na babae ang mahuhuli natin. Araw-araw ay may iba't ibang bagay. Bahala na ang 100 tao. Kahit na marami pa, sapat na iyon. Nagulat si Aaron at napakunot ang noo, mahigit 400 araw-araw. Hindi ba't sayang kung hindi natin ito matapos? Tumawa ang nakangisi na mukha ng demonyo, sayang, mamamatay silang lahat, dahil. Sa pinakakritikal na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang nagtaas ng kanyang kamay at pinutol ang nakangiting mukha ng demonyo. Isang ngiti, kuya, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay masaya ka, kamusta ka na? Interesado ka bang tulungan ako? Kung gusto mo, maaari kang manatili dito gabi-gabi at maglaro, at ipinapangako ko na ang bawat araw ay ibang kagandahan. Panipi, nakangiti si Han Sanchen at hindi agad nakasagot, ngunit puno ng alon ang kanyang puso. Noong una,
Gustong malaman ni Han Sanchen kung saan ibebenta ang mga babaeng ito sa huli, ngunit ang hindi niya inaasahan ay narinig niya ang mensahe na silang lahat ay mamamatay mula sa bibig ng nakangiting mukha ng demonyo. Ano ang kahulugan nito? Okay lang na pumatay ng tao pagkatapos maglaro. Ano ang hindi maaaring laruin, hindi ba dapat ituloy natin ang paglalaro? Ganyan ginagawa. Sinasabi ng Intuit ayon sa Aaron na ang mga bagay ay maaaring hindi kasing simple ng tila. Ngunit hindi alam ni Han kung ano ito. Mukhang napaka-sensitive dito ng middle-aged na lalaki. Sa sandaling binanggit ito ng smiley face na demonyo, siya ay nag-ambala sa kanya. Nakangiting sabi ni Han Sunny, "Haha, you are so sincere. Parang hindi ako makakatanggi. Higit sa lahat, kung hindi ako pumayag, natatakot akong napakahirap para sa akin na makaalis sa Hamog City, hindi ba?" Panipi, ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang ay kumikislap ng isang babala, ngunit ang kanyang bibig ay tumawa. "Kuya, hindi ko lubos na naiintindihan ang ibig mong sabihin dito." Nakangiting sabi ni Han Sunny, "Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Lushoy City, pero ikaw ang may-ari ng Liucheng. Kung hindi ako pumayag, gusto kong lumabas ng walang pahintulot mo. Mahirap ba?" Panipi, nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagulat. Hindi siya makapaniwala at puno ng pagbabantay. Kasama ang 4 na tao sa likod, mga pipi rin sila sa oras na ito. Hindi nila akalain na biglang nagsalita si Aaron ng mga ganoong salita. Alam mo, palagi nilang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. Maging ang lugar kung saan sila nagkita sa Aaron ay espesyal na pinili dito. Masasabing isang perpektong lugar ang kanilang pinuntahan upang itago ang pagkakakilanlan ng kanilang panganay na kapatid. Walang ganap na pagkakamali. Saan nalaman ng Aaron? "Anak, anong pinagsasabi mo? Ang mga taong nakaitim ay sikat sa Aaron daw. Sa oras na ito, sila ay medyo mabangis pagkatapos malantad." Malamig na ikan-away ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang gawin ito ng lalaking nakaitim. Matagal niyang tinitigan si Aaron. Siya ay gumuhit ng panunuya mula sa sulok ng kanyang bibig at tumingin sa Aaron, na nagsasabing, "Kuya, paano ko makikita iyon? Ang mga sundalo sa iyong pintuan ay nagtaksil sa iyo." Tumawa si Aaron. "Kawal." Bahagyang natigilan ang medyo may edad na lalaki. "Bagamat hinayaan mong kusa silang magsuot ng damit ng mga ordinaryong katulong, may isang bagay na nakalimutan mong itago." Tumawa si Han Sunny, tumingin sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sinabing, "Huko." Pagpasok ko sa Lushoy City, na-curious ako sa mga armas na nasa kamay ng mga sundalo sa Lushoy City, kaya mas tiningnan ko sila. Ang sandata ang hawak nila ay isang uri ng dambuhalang sibat. Kung matagal nilang hawak ang sibat na ito, mabilog at malalapad na kalyo ang may iwan sa bakana ng tigre ay nagpapakita na sila ay walang pinagkaiba sa mga sundalo sa labas. Pag-isipan ito ng sinuman sa lungsod na maaaring magpakilos ng mga sundalo maliban sa iyo, Lord Liucheng. Pagkatapos nito, namutla silang 4. Hindi nila pinangarap na ang kanilang detalyadong pagbabalat kayo ay nagpakita ng isang nakamamatay na pagbabalat kayo sa harap ng Aaron. Hindi nila inaasahan na ang Aaron ay maaaring mag-obserba ng mga ganoong detalye na kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi papansinin. Nang makita ang kanilang mapagbantay na mga mata, nagpakita si Han Sanchen ng isang magiliw na ngiti at sinabing, "Hindi mo kailangang kabahan. Dahil mga tao kayo sa iisang bangka, alam ko ang kaunti tungkol sa iyo. Hindi ito masamang bagay. Ha 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 ha." Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang at binasag ang tensyonado na kapaligiran sa eksena. "Mabuti, mabuti, mabuti, talagang isang pagpapala para sa akin ang magkaroon ng isang kapatid na may ganoong kataas na paglilinang, mahusay na pagmamasid at pinong pag-iisip. Halika, tayo ay magkaroon isang inumin. Ngayong gabi, makikipag-inuman ako sa aking kapatid." Tumanggo ang lalaking nakaitim at kinuha ang alak. Nakipagtulungan sa kanya si Han Sanchen na may ngiti, ngunit nagsimulang obserbahan ng kanyang isip ang nakapalibot na lupain. Kung gusto niyang iligtas ang isang tao, iniisip ni Aaron na wala siyang problema sa sarili niyang kakayahan. Gayunpaman, malinaw na imposibleng makatipid ng higit sa 400 katao. Sa makatuwid, maaari lamang nating dein. Pagkalabas ng alak,
Itinulak ng isang grupo ng mga tao ang tasa para palitan ang tasa. Napakasigla noon. Ang Aaron ay nagbigay sa kanyang sarili ng maling pangalan, Hansia. Ito ay kombinasyon ng sarili kong pangalan at ni Ivory. Pagkatapos ng 30 taon ng pag-inom, ang Panginoon ng Liu Cheng ay pinayuhan siya na maglasing. Masayang masaya siya ngayon, dahil kung matutulungan siya ng Aaron, tiyak na lalago pa ang kanyang mahusay na karera. Matapos makita ang 5 tao, 3,001 tao na lang ang natitira sa lihim na daan. Aaron sa oras na ito nagpunta sa cell sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan na tumitingin sa Han 3,000, bawat puso takot, ang katawan ay hindi maaaring makatulong sa cell sa loob. Ngunit may isang lalaki, puno ng galit, nakatingin kay Aaron, na para bang lulunukin niya ng buhay ang Aaron sa hola. Dahil dito ay interesado si Aaron, huminto, tumingin sa kanya, kinasusuklaman niya ang Aaron. Hiyep, ano ang magagawa ko para sa iyo? Huwag mong saktan ang inosente. Malamig na sigaw ng babae. Ang babae ay dalisay, maganda, matamis, at medyo bayani at makulay. Siya ay talagang isang mahusay na kagandahan na may asin at tamis. Nakita rin ni Aaron ang maraming magagandang babae, ngunit hindi pa rin maiwasang tumingin sa kanya ng 2 beses. Aaron ngiti, kamay ng isang puwersa, agad na buksan ang cell lock, at pagkatapos, na may isang ngiti sa kanyang mukha, nakatingin sa babae. Anong tinitingin-tingin mo? Hayop, galit na sigaw ng babae. Ayaw mo ba silang iligtas? Kung gusto mo, sasaktan kita, at hindi pa ako lalabas. Nakangiting sabi ni Han. 3,000. Kinagat ng babae ang kanyang mga ngipin, ngunit may kaunting pag-aalinlangan, lumabas siya mula rito. Halika sa Aaron, malamig na nakatingin sa Aaron, at sinundan ang Aaron hanggang sa transparent na silid. Si Aaron ay nakaupo sa mesa ng tsaa, nagbubuhos ng tsaa, dumiretso siya sa tabi ng kama, at pagkatapos ay galit na aalisin ng Amerikana, malamig na boses, gustong dumating ng mabilis, ako ay magiging isang ghost pressure. Walang magawang umiling si Aaron, humigop ng tsaa at nakangiting sinabi, anong pangalan mo? It's none of your business. Sabi ng babae sa malamig na boses. Aaron pilit ng ngiti na walang humpay, nakilala din ang isang baril ng pulbure, isang salita ay hindi sumasang-ayon upang buksan ang pagbulyaw. Pagtingin sa likod ni Aaron, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang aking pangalan ay Banayed. Aaron isang subo ng lumang tsaa, ano? Gwen, Ru, malumanay galit na paraan, dahil Aaron ang ganitong uri ng pagmuni-muni, hindi niya nakilala sa unang pagkakataon. Umiling si Aaron, ngunit hindi ko makita kung saan ka nauugnay sa kahinahunan. Minsan, ang pangalan ay talagang lason. Pinunasan ni Aaron ang kanyang bibig, tumayo, kumuha ng isang tasa ng tsaa, at bumalik sa kanya. Sa pagtingin sa Aaron's tea, ang kahinahunan ay hindi lamang walang utang na loob, ngunit naiirite din, may sakit ka ba? Pinipilit mo ba ako? Sa tingin mo ba ay mahal kita? Narinig ito ng Aaron, medyo sumimangot ang ilan, bagaman talagang matapang ka, ngunit walang utak ang problema rin. Aaron sinabi, siya ay magbibigay sa kanya ng isang inumin ng tsaa, nalulumbay umupo pabalik sa kanyang posisyon. Gentle talagang hindi maintindihan Aaron ito ay kung ano, malinaw na ay isang hayop, ngunit nais na magpanggap sa harap ng kanyang maamo. Ngunit ito ba ay kawili-wili? Magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin, at masunurin ako, ngunit maaari mo bang hayaan ang ibang mga babae? Malumanay na sabi sa oras na ito. Kung ayaw niyang tanungin si Aaron, hindi niya kakausapin si Aaron, well, pag-iisipan ko. Bago iyon, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Gaano ka nakatagal dito? Hindi sinagot ni Aaron ang tanong, kung ayaw mong madamay ang ibang tao, sagutin mo ng matapat ang tanong ko, dagdag ni Han. Malambot at naiinip, gusto niyang kagatin ang Aaron hanggang mamatay, 3 days. Kung mukhang mayaman, mahal. Ibang-iba ito sa mga damit ng ibang babae. Paano ka mababawasan ng ganito? Han 3,000 kakaibang paraan. Pagkarinig nito, nagkaroon ng hindi mahahalata na gulat sa kanyang maamong mga mata. Sa sumunod na segundo, sinabi niya, kung mahuli ka, mahuhuli ka. Anong kakaiba? Kung hindi, ito ay magiging kasing mura mo. Bueno, kapag hindi ko na tinanong ang susunod na tanong, dahil 3 araw ka nang nandito,
Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo sa 3 araw na ito. Aaron, naiinis ang pagiging magiliw. Pervert ba ang lalaking ito? Hinayaan pa niyang diktahan ang mga kasuklam-suklam na pangyayari sa nakalipas na 3 araw. Bakit gusto niyang marinig ito? Di nagtagal, nabuhayan siya ng loob, ilang abnormal, palaging may kakaibang espesyal na libangan, sa harap ng murang lalaking ito, ay gayon. Kasabay nito, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa manor. Kung nandito si Aaron, magugulat siyang makita ang darating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po